Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-backyard. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-set or mag-wiring ng CN101A na Sinotimer. So kailangan natin ng Sinotimer or ng timer para dito sa ating tray. Kasi kung walang digital timer, ganyan po ang magiging itsura niya. Kapag sinaksak natin ito, rekta lang at walang timer, dire-diretso lang po ang ikot niyan. So, kakailanganin natin ng digital timer. So, ituturo ko sa inyo yung kung paano nagwa-wiring ng CN101A dahil medyo komplikado po siya, no? Unlike dun sa isa na series lang kung i-wiring. So, ito ay parallel, no? Ayan, nabubulol pa ako. So, yan. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-wiring nun. So, ayan. Itong klase ng timer na to is CN101A. Ayan. Dalawang klase kasi to. Meron yung isa na series lang yung kanyang wiring. So, ito medyo komplikado siya. Kaya ito yung ituturo ko sa inyong paano siya i-wiring, no? So, ganyan. Kailangan natin to para maset natin tong ating egg tray na every 4 hours lang siya iikot. Tatanggal yung kanyang sa motor. So, yan. Dapat every 4 hours lang iikot. So, kailangan natin ng digital timer para ma-achieve yun. So, mamaya papakita ko rin sa inyo paano siya sineset. Yung ganito klase, no? CN101A. Yan. So, kailangan natin ng wire. Ayan. So, ito yung mga wire na kailanganin natin. So, ito kasi, kapag siniris mo to, hindi siya gagana. Hindi to magta-turn kahit anong gawin mo. So, ngayon, ituturo ko sa inyo paano yung tamang wiring nito. Meron na ako dito nagawa. Pinagsama ko lang yung dalawang wire. So, ayan. Meron na ako dito nagawa. Pinagsama ko lang tong dalawang wire. Ayan. Hinati ko siya sa gitna. Then, pinagsama natin. No? And then, dito gagamit tayo ng shrinkable na tube. Ayan. 5mm yata to or 6. Ilalagay natin tong pinagsama nating dalawang wire dito sa kanyang power sa una. So, ilalagay natin siya sa unang terminal niya, no? Susundan nyo lang po para hindi kayo malito. Medyo nakakalito lang kasi yung wiring nitong CN101A. So, sa power, unang terminal, papasok lang natin tong dalawang wire. So, ganyan. Tapos na natin yung isa. And then, pipili kayo dito. It's either itong red or maski ano sa kanila, no? Ilalagay naman natin siya dito sa pangatlong terminal ng switch dito sa una. So, splice lang din natin tong isang wire. So, ganyan na itsura niya. Yung unang wire, yung dalawang magkasamang wire, tsaka yung isa, dito na siya, no? Ayan. So, sana po nasusundan ninyo, no? Tapos, ito, maglalagay din tayo dito ng wire. So, ang itsura niyan, ay, ganito po. Kagaya din nung kanina, pero baliktad. So, ganito lang. Pagsasamahin din natin to, pero ito ay mapupunta sa, so yan, no? So magkasama dito yung isa, no? Magkasama sila. Tapos ito, splice din natin to.
mapupunta to sa line 2 nitong ating motor. No? Ayan. Line 2 ng motor itong. Ito po kasi mapupunta sa line 1 ng ating main switch. Ayan. Tapos itong isang wire mapupunta sa line 1 din ng ating motor. So, papakita ko po sa inyo. So, may pinagsama tayong dalawang wire dito. So, ito mapupunta siya sa line 1 ng ating main switch. Ayan, ang ating switch or ng ating plug, line 1. Tapos, yung isa, kukunin natin, ilalagay natin sa line 1 din ng ating motor. Tapos itong isa, itong nag-iisa, kukunin natin yan. Ilalagay naman natin dito sa ating pangalawang terminal. Tapos itong isa, nalagay naman natin dito sa kabilang terminal ng ating power. Ayan. So, yun po, no? Ito yung kaninang pinagsama natin. Tapos, yung kanyang isang wire, nilagay natin sa line 1 ng ating motor. Tapos, yung kanyang isang wire naman dito sa ating terminal ng ating power. So, ganyan. Tapos, ito, ilalagay natin sa terminal ng ating, sa ating line 1 ng ating power naman. Ayan. Maglalagay din tayo ng isang wire doon naman sa isang terminal ng ating switch. Lagay natin dito sa ating terminal ng ating switch. Ayan. Ayan. Tapos itong wire na to ilalagay natin sa line 2 ng ating motor. So, yung line 1 kanina, nalagyan na natin yung dalawang yan. Ayan, yung magkasama. Ilagay natin doon sa isang motor. No? Tapos ito, ilalagay natin sa line 2 ng ating motor din. So, ayan na siya, no? Ayan, nalagay na natin yung wiring. I-splice ko lang tong isa. So, meron kayo mapapansin na dalawang open wire. Yun nilalagay natin sa, ito po, yung pinagsama natin kanina. Line 2 ng ating power. Then, line 1 naman, yung isa. So, papakita ko sa inyo pag sinaksak natin siya sa ating power. Natin siya sa line 1 and line 2 ng ating power. Ngayon, sasaksak natin. So, yan. Ngayon, hindi siya gumagana. Makikita nyo po. Kahit anong pindot. Kasi meron tong safety. Ayan, safety lock. Gagawin natin, i-reset lang natin to. Ayan, naka-reset na siya. Then, pwede na natin siyang i-on. No? So, ayan. Ka-on na siya, pero kapag naset na natin to, dapat ilalagay natin siya sa auto. Ayan po. Sa auto. Tapos on. Yan yung ka-manual siya, no? Pero hindi ko na ituturo sa inyo yun. Doon tayo sa auto. So, ayan. Isaset natin ito. Ang day natin ngayon is Sunday. Ayan. Sa Sunday, pipindutin lang natin tong day. And then, set natin to ng sabihin na natin 6 p.m. ngayon. Tapos, mag-on siya ng 6 p.m. Tapos, mag-off din siya ng 6 p.m. and 9 seconds. Dito yung pipindutin natin, no?
or 10. 10 pala. Isa kasi yung 9. So, mapapansin nyo po, nakaset na yan ng 6 p.m. Tapos, yung pangalawa, since every 4 hours tayo, 10 naman. 10 p.m. mag-on. Then, 10 p.m. din siya mag-off. 10 seconds lang siya iikot. Ayan. So, sa day, dapat ito buo. Monday hanggang Sunday. Nakalabas po para Monday to Sunday, iikot tong ating egg tray. Ayan. Sa clock, kailangan natin lagay yung clock. Pindutin natin. Then, 6, kunwari, 6 ngayon. Or, kunwari, 5, mga lamok na. 5:58. Halimbawa lang. Or 5:57. Ayan. No? So, mamaya 6, iikot siya. So, bakit 10 seconds ang nilagay ko? Kasi, ito mula dito sa angle na to, papunta dun sa kabilang angle, 10 seconds po yan, bago niya marating yun. So, papakita ko sa inyo, since naka-side naman na siyang ganyan, ano. So, yan. Hintayin lang po natin, iikot siya ng 6 p.m. Then, babalik siya ng 6 p.m. and 10 seconds. So, ganun lang. So, mamimili kayo kung ilang beses siya iikot sa isang araw. Ako, ang ginagawa ko, 5 times lang po, no? Every 4 hours. So, dinidivide ko na lang yung 24 hours sa 5 beses. Ayan. Di ka rin kasi pwedeng sumobra dun dahil ma-overturning naman yung ating mga itlog. Ayan. So, dapat naka-auto siya, no? So, ito kahit mapindot mo na, hindi na po yan magbabago ang settings. Unlike dun sa isang Sino timer, nagbabago po kasi yung settings nun. Mapindot mo lang, mag-iiba. O, ito kahit pindot-pindutin mo, hindi siya mag-iiba, no? Ayan, 5:58. So, yung kagandahan ng shrinkable tube, kahit mahawakan mo yung likod niya, hindi ka mag-ground. Basta maayos lang din yung pagkakalagay. Ayan, 1 minute na lang. Papansin nyo, iikot yung ating motor. Ayan, 30 seconds, 25. Ikot po yung ating motor, no? Then, hihinto siya ng 10 seconds after niyang mag-turn. Ayan, ikot yung motor natin. Then, mag-i-stop pag narating niya yung 10 seconds dun sa pinakadulo. So, ayan. So, dito sa dito sa ating CN101A na Sino timer is 10 seconds mula dito sa kabila hanggang dito, marating niya to, 10 seconds po. Pero dun sa isang klase ng Sino timer, 9 lang, na mas mabilis yung pag-ikot niya. So, yan. And then, yung susunod niya is 10, no? 10 p.m. na. So, ganun lang po mag-setup nitong ating CN101A na Sino timer. Ganyan din lang siya i-wiring. So, yan. Ipapakita ko sa inyo yung diagram ng part 2 nitong ating video, no? So, papakita ko din sa inyo, tuturo ko din sa inyo yung kung paano siya i-set up ng buong araw at kung paano yung ating
settings dito sa ating days, no? Kung kailan siya mamamatay, anong araw, anong oras, ano? So, ayan. So, part 2 yung ating diagram. So, ngayon, pinakita ko lang sa inyo paano yung kanyang wiring. So, yung next nitong ikot is mamayang 10 PM na. So, yun lamang po sa ngayon. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.